Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ika-33 linggo sa karaniwang panahon at ngayon po ay ang pagdiriwang ng pandaigdigang araw para sa mga dukha. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nagtatapos ang lumang tipan sa mga propesiya ni Malakiyas tungkol sa pagdating ng Panginoon. Ang araw na iyon ay panahon ng paghukom. Mapapahamak ang mga makasalanan at maliligtas naman ang mga tapat sa Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na iyon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila. Sabi ng Panginoon, ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo, gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, ang Panginooy purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli, magbunyi tayo sa harap ng Panginoon siyang hari. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Sa harap ng Panginoon, masaya tayong umawit, pagkat siya'y dumarating maghahari sa daigdig. Panginooy siyang huhukom, tanan sa kanya'y lalapit. Taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid.
Ipinaaalala ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika na maghanap buhay sa kabila ng pagdating ng Panginoon. Tayo rin ay hinihikayat maging abala sa mabubuting gawain habang hinihintay ang araw ng pagsapit ng Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa ninyo kami, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sino mang ayaw gumawa. Binanggit namin ito sapagkat nabalitaan naming may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inaatupag, kundi manghimasok sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming ipinagtatagubilin sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay at mamuhay ng maayos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilan sa mga tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito, at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahon, lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabing, Ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan,
Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karaka-raka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-33 linggo sa karaniwang panahon at kung tutuusin, isang linggo pa ang ating bubuuin o hihintayin at magtatapos na po ang ating kalendaryo sa liturhiya ng simbahan. Sa susunod na linggo ay ang pagdiriwang na ng Kristong Hari. So yun ay yung pinakahuling linggo dahil ang susunod na niyan ay Adbiento. Yan. Kaya ngayon, ang mga nagiging tema at mga maririnig ninyong mga pagbasa ay patungkol sa pagdating ng wakas. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, magwawakas ka rin. Sige. Pero yan ang katotohanan, no? Ngayong nitong mga nakalipas na araw, marami tayong mga narinig na buhay na nagwakas na. Pero sila ba ay para bang sasabihin natin buti nga sa kanila? Hindi. Dahil hindi yon ang nararapat. Pero ang paalala sa atin, nasa Diyos ang hudyat. Nasa Diyos ang Panginoon lamang ang makakapagsabi kung kailan ang ating wakas. Pero yung wakas, mangyayari at mangyayari yan kahit sino pa sa atin. At maganda mapagnilayan natin yan kasi kapag narinig natin ang mga salitang wakas, katapusan, huwag tayong matakot. At hindi tayo tinatakot ng ating mga pagbasa, kundi binibigyan tayo ng pag-asa. Diba? Kaya nga sabi sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Malakias, ang sabi niya dito, tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Samantala, ang mga sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan. Pagdating ng wakas, magtatapos din yan. Kaya anumang mga paghihirap, kaguluhan na nangyayari sa ating lipunan, sa ating buhay, sa ating pamilya, tandaan mo, matatapos din yan. Pero sa pagtatapos, kailangan nating
pumili kung anong landas at kung sino ang pakikinggan natin. Pakikinggan ba natin ang mga taong magdadala sa atin sa kapahamakan o ang mga taong magdadala sa atin sa kaligtasan? Papakinggan ba natin ang mga tao na nagsasabing sila ang Mesiyas o ang mga taong nagsasabi ng kaligtasan? Kaya nga sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, pinag-iingat tayo, mag-ingat kayo. Diba? Ang sabi dito, no? Mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman. Sapagkat marami ang magsasabing darating sa pangalan ko, magsasabing sila ang Mesiyas. Pinag-iingat. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mag-ingat ka. Bakit tayo napapahamak? Kasi ayaw nating makinig. Bakit nagkaroon tayo ng maraming pagbaha? Dahil ayaw nating makinig. Bakit maraming mga naghihirap? Kasi ayaw nating makinig. So, para magwakas ang mga kahirapang ito, matuto naman tayong makinig. Kaya nga pinag-iingat tayo ng Panginoon. Alam nyo, kapag may taong nagsabi na, ako ang pag-asa ng bayan, yan, red flag na yan. Red flag na yan. Sarili hindi mailigtas. Bayan pa kaya? Minsan nga, may narinig na tayo nagsabing, pag ako ang binoto nyo, dadaling ko kayo sa impyerno. Nagpapalakpakan pa yung mga tao, yes, Tapos ngayong paghihirap na, ayaw nyo na. Kasi ayaw natin makinig na yung pinakikinggan mo. Minsan ang tao kasi, di ba, no? Hindi man tao, sadyang ginamit ang tao ng demonyo. Kasi ang demonyo, mapalabok talaga magsalita yan. Ang demonyo, pag pinakinggan mo sa umpisa, napakaganda ng lahat ng pangako niyan. Pero kapag nahulog ka na sa bitag, wala, hulog ka sa kahirapan. Pero muli, babalik ko, no? Maraming tao, pinag-iingat tayo ni Jesus, maraming tao ang magkiklaim, ang magsasabing sila ang Mesiyas. Tiyakin ninyo na hindi kayo maligaw. Kasi meron nga, no? Di ba yung kalayaan na, yung magdidesisyon ka, ikaw yan. Wala kang ibang po pwedeng sisihin. Bakit ka naghihirap? Sa'yo yan. Ikaw yan. Sino ang pinakinggan mo? Sino ang sinundan mo? Sino ang pinaniwalaan mo? Kung gusto mong matapos ang paghihirap, sa Panginoon tayo makinig. Minsan, di ba, nitong daming bagyo nating naranasan, pero di ba yung mga bagyong ito, sinisisi ng karamihan ng mga tao. Pero kasalanan ba ng bagyo? Di ba inilitaw ng bagyo ang mga katiwalian natin? Di ba inilabas ng bagyong ito, inilabas ng mga bahang ito ang mga kalokohang pinaggagawa natin? Di ba? Yung mga tinatabunan natin, lumitaw lahat yan. Maganda po yung paalala ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, di ba, no? Kung gusto mong matapos ang paghihirap, kung gusto mong matapos ang kahirapan natin, magtrabaho ka. Kumilos ka. Gaya ng sinabi kanina, no, mag-ingat kayo, mag-ingat tayo sa mga nagsasabing sila ang Mesiyas. Ano ang sagot ng ilan? Kami ang sagot sa kahirapan. Ano ang ibibigay? Ayuda, ayix, akap. Ano pa ba natatanggap ninyo? Ha? Tupad. Yan, tupad.
Tabi-tabi po, no? Pero yung tupad, 10 tao magwawali sa isang area. Tupad. Gusto natin matapos ang kahirapan. Kaya alam nyo, believe ako doon sa mga taong, di ba? Kahit na, sige, nakatanggap ng ayuda, anong ginawa? Pinuhunan. Nagtiyaga, nagtiis. Sa dami ng tao dito sa Tondo, kahit magtinda ka ng mineral water, magtinda ka ng samalamig dyan sa kanto, magtayo ka, kikita ka. Kaya lang yun nga, tamad-tamaran tayo, kaya okay na yan. Next month, mayroon namang ayuda next month, may tupad naman next month. May kaso, na-delay, kasi binulsa muna. Ngayon, nga. Tapos, ang hirap ng buhay. Yes, kung gusto mong matapos, magwakas ang kahirapan na yan, magtrabaho ka. Kaya nga sabi ni San Pablo, di ba, maganda yung, huwag mong pakainin yung ayaw magtrabaho. At marami sa atin din, hindi man lahat, maraming politiko, tamad. Mga congressman, mga senator, tamad. Nakaw lang ng nakaw, ayaw magtrabaho. Kaya huwag pakainin ang mga yan. Ano bang pinagkaiba ng mga tambay dyan sa mga nandyan, sa mga nangungurap at nagnanakaw? O asa lang. At anong tawag dyan? Mga pabigat sa buhay. Pabigat na sa bayan, pabigat pa sa atin. Pero sana naman, gusto natin matapos ang kahirapan, umayos naman tayo kasi. Kumilos ka, magtrabaho ka, huwag kang umasa sa bigay lang ng bigay. Kasi yung nagbibigay, may hinihinging kapalit. Tapos ganyan kung ano-anong rally na naman mayroon. Rally dito, rally doon. Walang mangyayari sa rally na yan. Lalo na kung ang mga rally ay pinapatupad ng mga politiko pa rin. Pagdating ng eleksyon, yun yung nararapat. Doon mo gamitin pag-eleksyon. Matatapos ang kahirapan na ito. Okay ba ba tayo? Umaga-umaga pa din. Kasi ayaw natin magising. Ayaw na, puro reklamo, kahirapan. Pero sabi nga, di ba, matatapos din yan. Di ba? Isang napakagandang salita na punong-puno ng pag-asa. Matatapos din yan. Magwawakas din yan. Kahit ang mga dynasty na nandiyan dyan, magwawakas din yan. May susulpot dyan. May ipapanganak dyan na mayroong mas malinaw na pag-iisip na para sa kanila, hindi sila ang sagot sa bayan. Hindi sila ang mag-aahon. Kasi yung mga dynasty, hanggang ngayon, di ba? Minsan nga, ngayon, pinagdiriwang natin ng pandaigdigang araw ng mga mahihirap, ng mga dukha. Minsan, tayo lang ba yung mga dukha? Tingnan nyo nga yung katabi ninyo kung mahirap ba yan. Ugali lang mahirap dyan, pero hindi mahirap. Pero di ba? Iniisip ko kanina, yung mga mayayaman, yung mga nakikita natin sa TV, sa social media, alam nyo, mahihirap din yung mga yan. Marami lang silang pera sa bangko, pero alam nyo, mahihirap din ang mga yan. Hindi kayo naniniwala? Kasi yung basihan natin, numbers Pero mahirap kasi kahit bilyon na yung pera nila, kulang pa rin. Yung mga nandito sa atin sa Tondo, yung tumatanggap ng mga tupad, magkano ba ang tupad? Magkano ang tupad? 6,000 a month o quarter. Di ba ginano lang nila, kala mo, 6,000. Pero pag inano mo, sa isang buwan, di ba?
Ano pinagkaiba nung nandoon sa tupad, doon sa nagbibigay ng tupad? Parehong mahirap yan. Parehong hindi makontento sa kung anong mayroon, sa kung ano ang hawak nila. Umaapaw na nga sa kamay, di ba? Nasa maleta na nga yung pera, pero mahirap pa rin. Pero sana po, huwag tayong mawalan ng pag-asa, ha? Kasi ang taong nawawalan ng pag-asa, kumakapit sa patalim. Kapag ang isang taong nawawalan ng pag-asa, gumagawa ng hindi tama. Pero kung, sabi nga, pakikinggan natin ang mensahe ng pagdiriwang natin ngayon, nawa mapuspos tayo ng pagpapala ng Diyos at hindi tayo mawalan ng pag-asa. Darating ang wakas, darating ang katuparan ng pangako ng Diyos. Na ililigtas tayo mula sa mga nagpapahirap sa atin. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ng may ikatlong araw na buhay na magpuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin, bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin naming kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman. Sa aming pananahimik, pagkikibit balikat at kawalang pakialam, hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ang katwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ang aming bayan, hindi lason ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi
pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katuwiran. Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod. Ipanalangin ninyo kami. Diyos, awang di mabilang, gagawin mo yaring aming alay, wamit mo bilang tanda, ang aming maligtasan. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, hinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at wagabuhay, wamitin pustong tunay. O Jesus, aming mahal, niligtas mo kami tatag. Ngayon at pagpamailan Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang uling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.